ito'y isa sa patunay. Isa lang to sa patunay na walang naniniwala sa inyo. Despite all the effort, all the money, all the shout, the cry in public, even including media, nangunguna pa rin si BP Sara. Tingnan nyo mabuti ito, ha. This is the hard truth. Kasi hindi na kayo natuto. Kinidnap nyo tatay nito. Lahat na lang ibinato nyo sa kanya. Pati siya na walang flood control, siya pa rin ang binabanatan nyo. Pinalaki nyo ng tunay yung Mary Grace Beatos na lahat naman na may confidential funds ay bawal maglagay ng totoong pangalan. Mas malaki pa ang confidential funds ng mga sekretary ni Bongbong Marcos kaysa kay Sara. Naintindihan nyo ba yan? And yet, sinakyan yan, even the media. Sinakyan yung kayong mga bobong dilaw. Kayong mga bobong komunista. Kayong mga bobong CPP-NPA. Tingnan yung resulta. Kasi ang tatanga ninyo. Hindi nyo ba nakikita? Ako'y tuwang-tuwa dito. It's not because of Sara. Sa totoo lang, it's not because of Sara. Sabihin, hindi, DDS ka, hindi. Hindi yun ang totoong reason. Kasi natutuwa ako, despite all those, Filipinos are not stupid. At the end of the day, nag-iisip, lalo na yung mga kabataan, maraming supporters. Yung thinking crowd, sinusuportahan si Sara. Hindi na yung mga matatanda, hindi. Ako yung matanda rin, no? So hindi ko iniinsulto yung matatanda. Pero mas maraming mga bata, ages 40 and below, ang nakasuporta kay Duterte. Especially yung 30 and below. Kasi nakikita nila eh. Marami kasi sa mga matatanda natin, mga panatiko na. Hindi ko po nila lahat. Ulitin ko at hindi ko iniinsulto dahil even me matanda na. Pero mas maraming matitigas ang ulo sa mga ano. Hanggang ngayon, may sakit pa rin idolatry. Sumasamba pa rin sa ganito, sa ganyan. Sumasamba pa rin sa Marcos. Basta kami Ilocano, Marcos. Basta kami Aquino. Pink. Hindi nyo ba nakikita yung dilaw? Ilang beses na nagpalit. Dilaw ginawang pink. Tapos yung pink ngayon ginagawang white. You know why? At yung white gusto pa rin nilang palitan. Hindi nila malaman kung saan sila magsusuot. Sino ba susuportahan namin? Magagalit ba kami kay Bongbong? O kakainin namin ng tae? Magagalit ba kami? O magpapalit ba kami ng kulay? Ayaw na sa amin ng tama. Look at this. Ano pinagmamalaki nyo si Ontiveros? 2.4. Bam Aquino, apelyido na lang, Aquino. 2%. Kiko, kahit pagsaba-sabahin mo yung 3 itlog na yan, ilan lang yan? Di ba? Ang layo eh. Ayaw na sa inyo. Itong pink, ayaw na. Sayang. Sayang ang bayad sa inyong mga pinklawan. Bakit? Bakit ganyan? Wala kayong paninindigan eh. Kita ng taong bayan. Niloloko nyo sila. You are against corruption. Tapos magrarally kayo? Ha? Magrarally kayo, hindi nyo sasabing Marcos resign? Tapos pagsisigawan nyo, you are against corruption. Are you hearing yourself? Or are you just plain stupid?
Sabagay, 'di ba? Itong mga 'to malakas lang sa trolls. Tingnan niyo anong nangyari sa rally nila. Nilangaw, 'di ba? Mas marami pa yung pulis. Ang daming dinispatch na pulis. Dapat yung mga pulis, kinausap nyo, hindi kami manggugulo. Magsuot na lang kayo ng t-shirt na puti. Mag-rally tayo para magbukang madami. Madami lang kasing tingnan to dahil sa trolls. Ang problema yung trolls hindi mag-a-attend ng rally. Hindi nagmukha kayong tanga. Oh, kahit pagsamahin nyo si Lenny tsaka si Raffy Tulfo, hindi aabot oh. Lamang pa rin si Sara. Hindi ba kayo nahihiya? Kasi sabihin, hindi kasi nagkahiwa-hiwalay eh. Oo. Pero kung isa lang ang kandidato, yan na naman ang sasabihin nung political analyst na best friend ni Risa. Pinakagano. Pagka in-interview, ganun ng ganun. Sino yun? Sino? Pag nagsama-sama, ganun din naman. Pinaghiwa-hiwalay din si Bongo tsaka si Robin, no? Pag pinagsama-sama mo rin yan, Vice President si Bongo o si Robin, lalong lalakas yan. Tanga ba kayo? Huwag nyo nang gamitin yung ganong argumento, talo kayo. Okay, so eto, papakita ko po sa inyo. Isa pang dapat maunawaan. Ito po, tingnan po natin. Etong graph na to, this is very, very, very important. Alam mo, Bongbong Marcos, dapat magising ka rito. Tingnan nyo. Yung green represents the supporters of PRRD and their allies. Okay? Nagkaroon sila ng plus 5. Okay? So, 34% po ang Duterte supporters. 15% ang Marcos allies. -4 sila. Ang pink supporters ng Lenny, Risa, Ontiveros, Bamaquino, and their allies, -4, 12%. Yung none of the above, 39%. Pag tiningnan po natin ito, makikita ninyo, unang gusto kong maobserbahan nyo, lamang pa ang supporter ni Marcos sa mga dilawan. So, ang akala nila, itong dilaw nito, yung pagsipsip nila kay Bongbong Marcos at pag isang tabi doon sa investigasyon at trabahuhin ang Duterte na lahat na lang Duterte, impeach natin si Duterte sa confidential funds, igalagay natin sa ICC, wag nating panawagan ng Bongbong Marcos, doon lang tayo sa corruption, dapat lahat resign, dapat hindi makabalik sa pwesto si Duterte. Alam nyo, hindi epektibo. Ito lang sasabihin ko, Bongbong Marcos. Sayang ang bayad sa pink. Hindi ko sinasabing bayad ng pera. Bayad ng tiwala. Bayad ng suporta. Bayad ng oras. Kasi alam mo, Bongbong Marcos, pinapakita rito lamang ka pa sa Pinklawan. Alam mo ang totoong magulo sa Pilipinas? Ito mga lintik na Pinklawan na ito. Walang paninindigan yan. Yan ang number 1 galit na galit kay Marcos. Pero hindi nila masabing Marcos resign. Pero ito kinagandahan yan. Sa survey na ito, it shows ang maingay lang talaga is yung mga liderato ng pink. Yan, sila Risa, sila Llamas, itong mga vlogger na Pinklawan na nabubuhay sa interview, at kung sino-sino pa.
sanay lang sila dito sa propaganda. Propagandist tong mga ito eh. Alam naman natin, pati yung mga komunista, alam natin yung mga style nila. Pero pag tiningnan mo talaga yung, inaral mo yung resulta, yung graph, yung survey, I'm very happy. You know why? Yung mga pink, yung tao, yung ordinaryong tao na pink, nagsisialisa na sa kanilang talaga ng tuluyan. Kasi before this, lamang pa ang pink sa pula eh. Ang pula naman kaya lang umangat is because of Duterte. Pero sa lumalabas ngayon, lamang pa ang pula kaysa sa dilaw. Pero pareha silang kulelat. Kaya kahit sinasabi nila magsama tayo, kahit magsama kayo, kahit i-plus mo yan, 27%. Duterte still 34%. Sasabihin ng iba, pero meron pang undecided na 39%. Miski na. Miski na. Kasi kung titingnan po natin, another 17% in favor of the Dutertes, tapos na ang boxing. Nagigets? Pero ang punto rito, nag-iisip na yung taong bayan. Kahit na ginagamit ng pink ang karamihan ng mainstream media, alam naman ninyo yan. Alam nyo hindi ako nagsisinungaling. Yung taong bayan, as a whole, yung buong Pilipinas, hindi na naniniwala sa kanila. Kung dati kang pink, gising ka sa ginagawa nitong mga leaders nila. Halimbawa, si Sara. Kung talagang may anomalyang confidential fund si BP Sara, hindi ganyan kataas. Hindi 34. Kasi magigising ang tao, teka muna, tarantado, niloloko tayo nito si Sara. Pero yung pink, maingay lang yung leaders, pero wala silang tao. Nag-isip yung tao, hindi nila nagising. Di ba? Yung pala, siyempre, posibleng may mga Ilocano dyan, and et cetera, and all, no? But still, mababa. Considering na incumbent, ang nakaupo ngayon ay si Bongbong Marcos. They have all the trolls, the propagandists, the money, the media. Wala pa rin. Di ba? Nakikita eh. Wala. Sayang. Sayang ang pag-alyado nyo sa pink. Sayang. Eliminate them. Ako sa'yo, Bongbong Marcos. You eliminate Pink Lawan and then you focus on Duterte. Wala ding silbi kasi kakainin ka rin yung pink eh. Sa dulo. Better as well, kung gusto mo talagang labanan ng Duterte, labanan mo na ngayon. Wala. Sayang ang oras, sayang ang bayad nyo dyan sa mga Pink Lawan. Next. Ito, tingnan po natin ha. Oo. Ito ay performance assessment. Ay, saglit, palitin natin. Ay. Ayan. Performance assessment. Okay? Kasi baka sabihin, hindi kasi hindi na magaling magsinungaling si Sara. Kasi siyempre sikat yung kanyang tatay. Alam mo naman na medyo mga didilis. Ang tawag sa... Teka muna, mabanggit ko yung didilis. Ang daming tumatawag na yan mga didilis. Tigil nyo yun. Ang corny. Sa totoo lang. Kung gusto nyong insultuhin yung DDS, hanap naman kayo nung parang hindi kayo batang musmus na nag-aasar. Lagyan nyo naman ng sustansya yung pang-aasar ninyo. Yung bang parang nakakatuwa kasi may tatawaging didilis. Ano yun? Parang grade 2. Di ba? Yung may pangit na tawag sa kaklase, may pantukso, may tawag yan didilis. O yan. O baka sabihin nyo lang, kasi yung mga didilis na yan, mga ano yan, mga naluloko ni Sara, mga bobo yan, ganyan-ganyan. O eto, wala na po yun sa karisma. Eto, tingnan natin, performance assessment.
yung kanilang trabaho. Hindi na ito sa karisma. Hindi na ito yung sa dating. Pero kidding aside, setting that aside, makikita nyo, si Sarah, pag dumating sa isang lugar, rockstar po talaga. Even sa Senado, tinan nyo. May nagpapapicture, nagkakagulo. Pag pumunta sa probinsya si Sarah, pinagkakaguluhan. Tingnan nyo si Bongbong kaway-kaway, parang tanga. Parang adik. Kaway ng kaway, wala namang kinakawayan. Uutusan pa yung tao, nakita nyo yung video? Uutusan pa yung tao magsisisigaw. Alam mo, hindi ko na-experience kay Sarah yan. Si Sarah pa lang. Saan ko ba na-experience? Sa Hong Kong. Nasa 3rd floor kami, 4th floor. Dumating pa lang sa ground floor. Nagkagulo na sa taas. Totoo po yan. Dito pa lang makikita nyo rockstar talaga ang Duterte. Ibang klase. Ibang klase. Pagbaba ng stage, pag hindi mo talaga pipigilan ng tao pag dumugin to si Sarah, even si PRRD, rockstar talaga. Hindi po ako nagbobola sa inyo. Hindi ko po kayo pinasasakay dahil nagbablog ako or sasabing DDS. Hindi po. Sinasabi ko lang yung totoo sa inyo. Parang, alam mo yung naiko-compare ko to na parang si Sarah ay parang si Michael Jordan pag dumating nagkakagulo tao. Parang ganun. Or si Bongbong parang ako lang. Pag dumating, wala lang. Parang ganun. Nako-compare nyo? Ganun ang ibig kong sabihin. Iba talaga. Maniwala ka. Ako ilang beses ko nang nakakausap si PRRD. Nakasama ko mag-inuman, nakasama ko magkantahan, nakasama kong mag-bar. Pero pag nakita mo sa labas, kikilabutan ka pa rin. Iba. If you're talking about yung charisma, yung pagmamahal ng tao, iba. Parang nakakatakot yung building para magigiba. Yung nasa baba pa lang yung mag-i-stampede. Nagigets nyo yung gusto kong parating. But let's put that aside. Sige, alisin na natin yung kanilang pagiging rockstar. Dito na lang tayo sa performance. Ang layo 21%. Doble. Doble ang rating ng performance ni BP Sara. Considering walang pera si Sara. Alam nyo naman ang budget nito compared kay Bongbong Marcos Baka mas malaki pa yung budget ni Lisa kaysa kay Sara. Baka mas malaki pa ang budget ni Lisa Marcos kaysa sa OBP. Baka lang. Baka mas malaki pa ang budget ng driver ni De Lima kaysa sa OBP. Di ba tinanggalan ng budget? Buti nga ngayon nakalusot sa Senado, may budget Tinapyasan. Galit na galit si De Lima. Anong sabi ni De Lima? Bawasan niya ang bawasan. Pinabawasan sa Kamara. Sayang yung ibabayad dyan. Sa driver ko na lang. Hindi. Walang ganon. Joke lang yun. Ba't pa mahilig ka sa driver? Joke lang. Diba? Pero totoo, di ba? Pero mas maganda pa rin ang performance ni BP Sara. Kahit walang pera. At wala kaming tinatanggap. Ito sabihin ko sa inyo. Wala akong tinatanggap dito kahit 5. Tumbler, may ako Tumbler tsaka CDO. Ito totohanan na tayo. Kuripot ito joke lang. I'm proud to say. Wala. Naunawaan namin walang pera Wala ngang budget Okay lang yun. Diba? Basta ako magsasalita ng totoo. Hindi naman porket may budget o wala, sisiraan ko na si Sarah. Hindi naman ako ganun. Hindi ako katulad ng ibang vlogger. Kasi alam nyo yan
Maraming vlogger na bilib kay Sara. Pero nung pagkaupo ni Bongbong Marcos lumipat. Taas budget dun. Dito wala. Alam to ng mga vloggers ni Sara. Wala yan. Doon lang tayo sa totoo. Doon lang tayo sa performance. So makikita natin, gising ang taong bayan. So ako ay panawagan ko sa mga DDS. Kalmado lang kayo ha. We are backed up by the truth. Kasi ang truth will set us free. At sa totoo lang, the truth ay hindi kailangan, or the truth is beyond feelings. The truth is beyond propaganda. The truth is beyond evil. So kahit anong paninira, kahit anong propaganda, or kahit anong galit nyo sa Duterte, especially yung mga adik, I always hold on to that. The truth will set you free. Sa simula, maaaring para kang talo. But in the end, and look, ako since malapit na ang Pasko, may dagdag ko lang to. Diba? Look what happened to Jesus. Dinuraan, binatukan, pinatay, binastos, seemingly talunan. And yet, the King of Kings. Diba? Why? Because it's the truth. Yung pong ibig sabihin natin. So, yan ang totoo eh. Ang totoo, bagsak ang performance, bagsak ang trabaho ni Bongbong Marcos. Bakit? Adik. Bakit? Magnanakaw. Di umano. Pero yung adik, kapatid niya mismo nagsabi. Diba? Kita ng tao eh. Ako'y masaya na doon. Kasi malaki problema natin. Pag ninanakawan ka na, lantaran na yung pagiging adik, pero hindi pa rin nagigising ang taong bayan. Kaya lang tayo nasa sa ganitong lugar kasi sila ay nasa posisyon. Diba? Ang importante, yung tao nagrally. Ang importante, yung tao gising. And it shows doon sa mga survey na pinakita ko. Kaya lang tayo nasa kalagayan ganito. It's because of the AFP and of the Supreme Court. Yan ang tingin ko. It's because of them. Dahil sila nasa posisyon, Marcos ang nasa posisyon, gumalaw ang taong bayan, tahimik ang Supreme Court, tahimik ang AFP. Your guess is as good as mine. Kayo na mag-isip ano ibig kong sabihin.